Hello guys, ituturo ko sa inyo kung paano ito i-connect sa laptop at paano i-set up, paano i-calibrate. Ito ang ating ground eye magnetometer 3D. Ayan po. So, i-prepare po natin siya sa laptop para po sa kanyang operation mode. Ayan po. So, una, kailangan nating i-switch on itong kanyang power button. Ayan, so naka-on na po siya. Ayan, tumunog na siya. So, dito sa kanyang pares na laptop, yan. So, kailangan natin i-set up muna sa laptop. Tignan natin siya sa kanyang tignan muna natin yung Bluetooth niya para po sa kanilang pairing. Ayan. So, i-prepare muna natin siya guys. Open lang natin yung ating Bluetooth device. Ayan siya, pag naka-pair na siya. Ayan po, HC06 paired. Paired na po siya. Ayan, so paired na sila. Pag paired na sila guys, open lang natin itong Future Series. Ayan. Pagkatapos ay paired na sila. So, punta tayo dito guys sa File. Ayan po. Naka-Roversito po siya, Bluetooth, ground scan, tapos itong impulse. Ayan. So, sa impulse naman guys, kailangan ay 10 impulse po siya para po malinaw ang kanyang 3D. Tapos, okay natin. So, makikita natin dito guys na merong X na pula. So, ibig sabihin, paired na po sila. So, lalagay mo lang yan dyan. Lalapag mo lang yan dyan. Tapos, yung baston naman ng ground eye magnetometer 3D, pindutin lang natin dito guys sa kanyang button. Ito yung pagkakalibrate niya. Ito yung technique niya pagkalibrate guys. So, kailangan i-calibrate natin siya o pindutin natin siya ng 28 counts. Yan po ang calibration test niya. So, pag-calibrate naman, pag itapat mo sa lupa, pagka na-detect na niya dito, ay dire-diretso ka na nakatapat din sa lupa ito. Yan yung pag-calibrate guys. Pero, ako guys, pag nasa area na, kailangan na nasa 3 inches ang pagitan niya mula sa surface ng lupa. 3 inches po siya ang pag-calibrate. Para po tuloy-tuloy na po, 3 inches tayo kung ano man yung terrain ng lupa. Halimbawa, lubak-lubak, continue lang po. So, bibilangin lang po natin siya ng 28 counts. That's for calibration. Pagkatapos niya ng 28 counts, ay lalabas na yan dito. So, yan po. Kailangan po talaga may calibration para po magiging accurate siya. Kasi yung iba kasi na mayroong mga 3D like tulad nito, hindi nila kinakalibrate. So, ang resulta guys, walang malinaw na scanning result. So, kailangan talaga may calibrate. So, sa iba namang unit guys, tulad ng Maria Technology, PIP, sa ibang unit, ang calibration doon ay 12 bit o 12 counts lang. Ito guys, 28 counts. Ayan. After 28 counts, may lumabas na dito sa 3D. Ayan. So, continue ka na guys. So, diyan ka na magsisimula. Meron ng isa. Ito nga, dalawa na dito. So dugtungan mo na lang. 3. Ayan, lumabas na. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, meron ng isang row o 1 row dito sa laptop. So, dito tayo nagsimula guys. Usog naman tayo dito sa kaliwa ng 1 foot. Kasi 1 foot yung ating forward. So, 1 foot din ng ating sideward.
Ayan, dito tayo mag-uumpisa ng pangalawang row. Ayan po, 3, 4, 5. Kada hakbang po ay pindot po tayo dito sa pin. 6, 7, 8. Yan, continue lang po. So, usog tayo dito sa kabila para po sa pang-apat na row. Kailangan po natin ng kada hakbang po ng 1 foot. Kailangan po natin pindutin itong kanyang button. Ayan. So, for example, guys, tapos na tayo, guys. Ayan po, yung kanyang image. So, dito, guys, halimbawa, ito, nakikita natin dito na meron siyang halo dito na kulay blue. So, ngayon, hindi pa natin diyan tapusin sa 3D. Kailangan natin i-detect ito o metal ba yan o ginto. Press lang natin ito, guys, ng matagal para makita natin siya. Ma-automatic detector siya. So, tignan natin. Yan, press lang matagal hanggang tumunog. Yan, tumunog po siya. So, ito, guys, magiging detector na siya, guys. So, ayan. So, naging detector na siya. Hindi na siya makikita dyan. Pero, titignan natin itong kulay blue dito kung ano yun. So, tignan natin siya. So, ayan guys, yung kulay blue dyan. So, i-detect natin siya gamit na nitong sound mode. Mapapansin natin, pag may tunog, ibig sabihin, yan yung metal na yun yung kanya na-detect. So, ayan po. Meron siyang tutunog dito guys, itong nasa screen. Ayan, so pwede na natin itong patayin. Ayan, pwede na natin itong i-off. Tapos, tignan na natin yung kanyang 3D. Yung image viewing niya. So, ayan, lalapit ko lang itong ating camera para po makita nyo ng husto guys. So, ayan. Pagkatapos natin mag-scan guys, itong X na pula dito sa itaas, kailangan natin i-stop. Yan po ang kanyang na-detect. So, explain ko muna sa inyo guys kung bakit ito halos lahat kulay pula. Ito explain ko lang sa inyo guys. Kasi itong kulay pula na ito ay grounded metals po siya, yung ating detector. Dahil nga po dito sa mesa, sa bubong, at maraming bakal dito guys sa ating paligid dahil nga po ay nandito tayo ngayon sa kwarto na maraming mga bakal guys. Pero may na-detect tayo dito, banda dito. So titingnan natin yan ngayon. So yan, grounded po yan. Pero ang kagandahan nito guys, merong interpolation at merong correct all values. So pagkatapos natin i-stop dyan, so dito naman tayo sa column, ayan sa gilid lang po ng file, i-set natin siya ng concrete dahil nga po concrete itong ating in-scan dahil nasa loob ng bahay. Pag kayo ay nandoon na sa area, pag loam naman ang lupa doon ay gawin yung loam. Pag mabato, mineralized, i-set mo doon sa concrete. Ayan po. So pagkatapos natin na ma-check guys, malagay dito sa concrete, so ang gagawin natin ay correct all values natin siya. Ayan. Dito sa baba, correct all value by automatic mode. And then 7, ang kanyang deviation. Press OK. Ayan po. So, na-correct na niya, no? So, na-less na yung grounded metals dito sa loob. Na-less niya. So, nababawasan niya. So, mababawasan pa yan, guys, pag nag-interpolate tayo. So, press interpolation. Katabi lang nitong correct all value. Pindutin lang natin yan. Press OK. Yes. Ayan po. So, hindi na natatanggal guys yung metal na nandyan, yung malaking metal. Dahil nga po dito sa loob ng bahay natin siya in-scan. So, ganyan ang image niya. So, makikita natin, malapad po.
So, ibig sabihin ay makapal po siya. So, makapal o malaking metal object. Pero sabihin ko sa inyo guys, pag pupunta kayo sa isang site, halos wala kayong makikitang pula. Kulay green lang pag halimbawa po ay wala pong laman ang inyong site. Pero pag meron kayong nakikitang box, kulay pula na box, halimbawa po nito, ayan, kung meron kayong makikitang kulay pula na nakabox po guys, sa inyong site o sa inyong area na in-scan, yan na po yung treasure. Papakita ko lang muna sa inyo guys. Ayun, yan po. So pag meron kayong makikitang ganito guys sa site ninyo, ayan na po yung treasure. Dahil itong kulay blue, yan po yung kumbaga air pocket o hangin doon sa treasure box. So makikita nyo dito guys na ang puwet niya ay talagang kwadrado. Tapos dito sa gilid, sa front view niya ay talagang nakabox siya. Tapos meron siyang blue. Ibig sabihin niyang blue, sinkhole or cavity. So cavity, pag sinabing cavity, yung box kasi ng gold o yung ginto, meron siyang cavity. Siyempre, nasa ilalim siya ng box di ba? So balik tayo doon sa ating in-scan. Tignan natin, compare natin doon sa kanyang sample. Ay makikita natin dito guys na sa side view pa lang ay ano po siya, malapad, tulad din doon sa sample. Malapad siya kasi nga malawak, makapal yung metal na kanyang nadidetect. So, medyo, ito, explain ko sa inyo, medyo pangit pag nag-demo o nag-calibrate sa loob po ng bahay tulad nito. So, marami pong bakal-bakal tayo dito guys. Lalo na yung yero ng ating bubong. At isa pa, itong mesa guys, ayan, bakal po ito. So, pangit po siya kasi nadidetect niya itong bakal. So, ibig sabihin, magkakaroon po siya ng error. Pero actually guys, hindi po yan error talaga. Hindi po siya error. So, ito, back to normal tayo. Ito yung grounded metals kasi nga, all metals is red ang detection niya o ang kulay. Cavity po siya. Cavity ng simento guys o flooring. So cavity po siya sa lupa. Ayan, bibigyan ko kayo ng sample sa isang site na ating na-scan para po meron tayong basihan na sa walang grounded. Ito grounded kasi titignan natin dito. Teka lang. Wala pa yatang sample dito sa ibang site. Wala pa yatang record kasi nga bago ito bagong setup diba? So, bagong setup siya, bagong unit. Ayan po. So, kung meron kayong katanungan guys, meron kayong ganito, meron kayong mga 3D dyan na naguguluhan kayo kung paano siya gamitin, pwede mo kayong mag-chat sa akin o you can call me, my number. Ayan po. 9533. Ayan po. So, sold out na po itong ating isang 3D ground eye magnetometer. Ayan po siya. Sold out na po siya. Ito po ang kanyang pair na laptop. So, itong laptop ngayon guys na ginamit natin o nabili natin, maganda po siya gamitin. Ayan, suggest ko sa inyo. Dahil nga foldable siya, pwede siyang magiging tablet. Ayan po. So, touchscreen po siya. Siyempre, ang ganda niya, di ba? Ayun. So, pwedeng laptop. Di ba? So, ayan. Yun lang siguro guys ang aking tutorial. Pasensya na medyo bulol-bulol tayo sa Tagalog. Pero at least naiintindihan din ninyo guys. Thanks for watching guys. God bless.